Si Ashio bilang isang average-looking guy na nag-aaral sa high school, mahilig mag-drawing at gustong maging pintor. Gayunpaman, siya ay nagmula sa linya ng dugo ng sinaunang orden ng mga piling samurais na dating lumalaban sa kasamaan ng mundo. Ayon sa mga alamat na sinabi sa kanya ng kanyang ama, na isang lecturer sa templo, 500 taon na ang nakalilipas, ang mundong ito ay nasa bingit ng pagkawasak dahil sa isang maalamat na halimaw na umuusbong at pinapatay ang lahat ng dumating sa kanyang paningin. Natakot ang lahat sa kanya at nagtakbuhan papalayo sa mga nayon nang marinig nila na ang halimaw na ito ay nasa malayong lugar. Gayunpaman, ang isa sa kanyang mga ninuno, isang malakas na samurai ay gumamit ng sibat, na nilikha sa China lalo na para sa layunin ng pagpatay ng mga halimaw, upang maipako ang higanteng halimaw na ito sa dingding na matagumpay na napigilan ang halimaw, ngunit sa proseso ay nauwi siya sa kamatayan. Kahit ngayong umaga ay mayroon siyang maliit na tunggalian sa kanyang ama, kung saan ang ganap na tao ng isang lalaki ay nauwi sa pagsipa sa kanyang sariling ama sa panga. Nang maglaon, sinabi ni Ashio sa kanyang ama na tumahimik o ipakita sa kanya ang maalamat na sibat na patuloy niyang pinag-uusapan. Muli silang nagsimulang mag-away tungkol dito hanggang sa bumangon ang kanyang ama at nagsimulang mag-impake ng kanyang mga gamit. Tinanong ni Ashio kung aalis na ba siya ng tuluyan, ngunit sinabihan siya ng kanyang ama na magbabakasyon lang siya ng 7 araw sa Netflix at magpalamig at lumayo sa kanyang nakakainis na mukha. Sinabihan siya ng ama ni Ashio na alisan ng alikabok ang mga libro sa shed at ipakita sa kanila ang kaunting liwanag bago pumunta at sinabihan siya ni Ashio na asar bago isara ang pinto. Nang maglaon sa araw na iyon ay nagpasya siyang tuparin ang mga hiling ng kanyang ama at pumasok sa loob ng shed upang alabok ang mga libro. Ngunit habang bitbit ang dambuhalang kargada ng mga libro, ang kanyang mga paa ay naipit sa isang bagay at siya ay nahulog. Bumangon siya para suriin ang lupa at nagulat siya nang makita ang isang trapdoor sa ilalim niya na hindi pa niya nakita dahil natatakpan ito ng carpet. Hinawakan niya ang mga hawakan at sinubukang buksan ang pinto, ngunit ang pinto ay tila napakakapal at mabigat, tulad ng babaeng katabi. Ang ulo ng kalamnan na ito ay nagpasya na gumamit ng malupit na lakas at literal na napunit ang mga bolts ng pinto kahit papaano, ngunit hindi nito kayang hawakan ang bigat ng pinto at nahulog sa loob. Bumangon siya at nilinis ang alikabok sa kanya nang biglang may naramdaman siyang napakapangit na presensya sa likuran niya. Dahan-dahan siyang lumingon para lang makita ang isang higanteng halimaw na kulay dilaw na nakaupo malapit sa dingding. Sa itaas, buhay ang halimaw habang nagsisimula itong magsalita. Tinanong niya kung bakit nakatitig si Ashio sa kanya, dahil nakakatakot ito kahit para sa halimaw. Pagkatapos ay biglang sinabi ng halimaw kay Ashio na mabuti na lang na bumaba siya, dahil siya ay kasalukuyang ibinaon sa pamamagitan ng sibat ng dan na ito, at isang tao lamang ang maaaring bumunot nito mula sa kanya. Sinabi sa kanya ng halimaw na sinisikap niyang makawala sa sitwasyong ito sa nakalipas na 500 taon, ngunit kahit anong gawin niya, tila hindi niya maalis ang sibat ng dan. Sinabihan niya ulit si Ashio na tanggalin ang sibat, ngunit tinanong siya ni Ashio kung ano ang gagawin niya, ginagawa niya. Tinitigan siya ng halimaw sa mata, at sinabi sa kanya na lalamunan muna niya si Ashio, at pagkatapos ay papatayin niya ang iba pang mga taong naninirahan sa paligid, at muling likhain ang mundong ito na isang buhay na impyerno. Sinimulan ni Ashio na sipain ang sibat ng higit pa sa loob ng halimaw, at ang halimaw ay nagsimulang umiyak sa sakit, dahil hindi niya alam kung bakit ayaw siyang pakawalan ni Ashio mula sa sibat. Pagkatapos ay sinubukan ng halimaw na salakayin si Ashio, at naabot siya ng kanyang mga kuko, pinuputol siya sa itaas ng noo, ngunit si Ashio ay isang gigachad, at patuloy na itinutulak ang sibat sa loob niya. Pagkatapos ay bumangon siya at nagsimulang umakyat sa hagdan, ngunit natakot ang halimaw na mawala ang kanyang pagkakataong makatakas, at sinimulan siyang tawagan at sinabing hindi niya sinasadya ang kanyang sinabi, at nadala lang siya ng pag-iisip, ng kalayaan. Sinabi niya kay Ashio na kung bubunutin niya ang sibat mula sa kanya, gagawin niya ang anumang sasabihin niya, at tutuparin niya ang pangakong ito, dahil natatakot siya sa mga tao. Si Ashio, gayunpaman, ay tumingin sa kanya at sinabi sa kanya na hindi niya hahayaang mawala ang isang halimaw na tulad niya sa mundong ito, at lumakad sa labas at nagpapatuloy na itayo ang buong trapdoor, habang ang halimaw ay sumisigaw sa kanya na huwag gawin ito. Si Ashio ay nagpatuloy sa pagpunta sa paaralan na parang walang nangyari.
Ang mga bola sa lalaking ito ay dapat nagawa sa bakal. Nakilala niya ang dalawa sa kanyang mga kaklase na nagngangalang Ino at Naka, na parehong may gusto kay Ashio. Nagkomento si Ino na tila naliligaw si Ashio sa kanyang sariling pag-iisip, at tinanong siya kung ayos lang siya, kahit na nagkomento si Naka na hindi tulad ni Ashio na mag-isip ng kahit ano bago siya magtanong sa kanya, kung dinala ba niya ang aklat na hiniram niya sa kanya. Ilang araw na ang nakalipas, at sinabi ni Ashio na wala pa. Sinabi sa kanya ni Naka na pupunta siya pagkatapos ng paaralan sa kanyang lugar, kaya mas mabuting ihanda niya ang libro, at pagkatapos ay pumasok ang lahat sa kanilang mga klase. Kanyang basement at nagsimulang gumuhit ng larawan nito bago siya imbitahang maglaro ng soccer. Siya ay may kahangahangang reflexes at nagagawang manalo sa laro ng napakadali para sa kanyang koponan bago siya nagpasya na bumalik sa kanyang lugar. Sa hapon, si Naka, kasama si Ino, ay bumisita sa kanyang bahay upang kunin ang libro, ngunit sa sandaling buksan ni Ashio ang pinto, nakita niya ang ilang kakaibang transparent na lumilipad na bagay na parang mga floater na nakikita mo minsan sa iyong mga mata. Sinusubukan niyang alisin ang mga ito, ngunit sa mga batang babae ay mukhang nabaliw si Ashio, at para ibalik siya sa realidad, sinipa siya ni Naka sa mukha. Excellent job woman, ngayon may amnesia na rin siya. Bumangon si Ashio at tumakbo patungo sa shed kung saan sinimulan niyang paghiwalayin ng mga kahoy na tabla at sinigawan ang halimaw. Tinanong siya kung ano ang ginawa niya sa kanyang mga mata habang nakakakita siya ng mga ilusyon. Ang halimaw ay tumagal sa kanya at sinabi sa kanya na nang buksan ni Ashio ang trapdoor, 500 taon na halaga ng demonyong enerhiya ang pinakawalan sa labas ng mundo, na umakit sa mas mababang mga demonyo at malamang na nakikita niya ang mga ito ng mas maaga dahil nakita niya siya sa loob ng shed. Sinabi sa kanya ng halimaw na ang mas mababang mga demonyo ay malapit ng magkatotoo at magsisimulang patayin ang mga tao sa kaliwa at kanan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ashio na kasalanan niya ang lahat kung ang kanyang mga mahal na kaibigan ay mamatay at wala siyang magagawa tungkol dito. Ngunit ipinangako ng halimaw na kung palayain niya siya, hindi niya papatayin si Ashio o ang kanyang mga kaibigan at aalisin ang bawat isa, mas mababang demonyo sa lugar. Walang pagpipilian, bumaba si Ashio at hinawakan ang sibat gamit ang dalawang kamay. Pagkatapos ay sinimulan niyang hilahin ang sibat at pagkatapos ng ilang pagsisikap, nakalaya ang sibat sa katawan ng halimaw. Ang halimaw ay humanga sa pull-out game ni Ashio, kung ano ang nagpasya na atakihin pa rin siya. Nabato si Ashio sa dingding at nagsimula siyang dumyugo. Tinitingnan niya ang halimaw at tinanong siya kung bakit niya gagawin iyon at ang halimaw ay tumatagal sa kanyang mukha at sinabi sa kanya na dapat siyang maging pipi kaysa sa isang aparador upang isipin na tutuparin niya ang kanyang pangako sa isang mahinang tao. Hindi makapaniwala si Ashio at iniisip niya ang mga babaeng nasa gulo. Bago siya magsimulang magalit, isang hindi banal na aura ang nagsimulang bumuo sa paligid niya. Nagsisimula ring tumubo ang kanyang buhok na nakakatakot sa kanyang pamumuhay. Isinusumpa niya ang kanyang sarili dahil hindi niya napansin na hawak pa rin ng bata ang maalamat na sibat at mukhang natakot habang si Ashio ay nagsimulang magmukhang mas at higit na katulad ng samurai na tumambay sa kanya sa unang laban. Nahabol pa rin ni Ashio ang halimaw kahit na nabigla siya at tumakbo palabas. Pinapatay ang bawat mas mababang demonyo sa kanyang landas. Tumakbo ang halimaw at biglang naging Pikachu, na nabigla sa bawat demonyo sa paligid niya at humihingi ng paumanhin kay Ashio at nangako na papatayin niya ang bawat demonyo. Tumingin si Ashio sa bahay at napansin niyang nagtipon-tipon ng mga demonyo at naging isang malaking nilalang. Sinabi niya sa halimaw na pumunta at atakihin muna ang mas malaking demonyo at tatapusin niya ito kaagad pagkatapos. Ang halimaw ay nakikinig kay Ashio nang walang salita at tumalon sa langit gamit ang kanyang mga kuko upang mapunit ang demonyo bago tumalon si Ashio at pinutol ang demonyo sa tulong ng sibat. Bumagsak siya habang ang kanyang buhok ay nagsimulang mahulog at sinabi sa kanya ng halimaw na tinupad niya ang kanyang pangako at pinatay ang mas mababang mga demonyo at nagsimulang maglakad palayo ngunit huminto si Ashio sa kanyang landas at sinabi sa kanya na mas maraming demonyo ang nasa paligid at hanggang sa mapatay nila ang bawat isang demonyo, siya ay mananatili sa kanya. Pinangalanan niya ang halimaw na Tora at nagsimulang maglakad patungo sa kanyang bahay kasama niya. Iniisip na darating ang isang araw na ipapako niya ang halimaw at muling tatakan.
Kinabukasan, nagising si Ashio sa malakas na tunog ng pagsira ni Tora sa kanyang TV habang nakikipaglaban siya sa samurai sa loob nito na parating upang patayin siya. Si Ashio ay pumasok sa paaralan kasama si Tora na nakaupo sa kanyang balikat at hindi nakikita ng iba pang mga estudyante. Napilitan si Ashio na dalhin ang kanyang sibat dahil kailangan niya ang sibat upang mailabas ang kanyang kapangyarihan kung sakaling magdesisyon si Tora na magrebelde. Nakilala niya sina Ino at nakasaloob ng paaralan na nagsasabing pareho silang nagkaroon ng parehong nakakatakot na panaginip kagabi dahil sa isang grupo ng mga halimaw na sinusubukang patayin siya. Umiti lang si Ashio, natutuwa na hindi nila alam ang nangyari sa realidad. Tinanong niya sila tungkol sa kung saan sila patungo at sumagot sila na papasok sila sa loob ng lumang gusali ng paaralan upang ilipat ang ilang mga libro dahil gusto nilang i-renovate ito. Pinaalalahanan siya ni Ashio na malapit nang magsimula ang klase at tumugon siya na babalik siya bago iyon. Pumasok si Lucio sa loob ng klase ngunit lumipas ang ilang oras at nakabalik pa rin ang mga babae. Nagsimula na ang guro sa pagtuturo tungkol sa kasaysayan ng Hapon at sa lahat ng nasa klase. Tila si Tora ang pinaka-interesado na malaman kung ano ang nangyari sa nakalipas na 500 taon at nagsusulat pa nga siya. Biglang yumanig ang lupa at isang napakalakas na ingay ang ibinuga ng sibat ni Ashio na tila lamang. Takot siya para sa mga babae at agad na hinawakan ang kanyang sibat at nagmamadaling lumabas ng klase. At sa hagdan, laking gulat niya nang makita ang isa sa mga babaeng sumama kina Naka at Ino, kalahating naging bato na humihingi ng tulong at umiyak. Sumigaw si Ashio sa guro upang tulungan ang babae at nagmamadaling lumabas. Ang balita ay kumakalat na parang apoy at isang grupo ng media at pulis ang dumating sa harap ng lumang gusali ng paaralan, na ipinapalagay na ito ay isang kaso ng kidnapping. Pumasok sila sa loob ng paaralan ngunit wala silang makita at muli silang lumabas, nalilito kung saan nagpunta ang mga babae. Tinanong ni Ashio si Tora kung tungkol saan ito at nagsimula siyang tumawa na nagsasabing hindi siya makapaniwala na hindi naramdaman ni Ashio ang presensya ng higanteng rock monster na naninirahan sa lumang gusali. Hinawakan ni Ashio ang kanyang buhok at sinabihan siyang magbigay ng karagdagang impormasyon ngunit tumalikod si Tora at kinamot siya sa kanyang kamay, na sinasabing hindi na siya bibigyan ng karagdagang impormasyon. Sinabi niya kay Ashio na ang mga tao ay walang kahulugan sa kanya at lalamunan niya sila kung ito ay dumating dito. Nagalit si Ashio at inilabas ang kanyang sibat at inatake si Tora. Umiwas si Tora at gumanti ngunit nagawang iwasan ni Ashio ang kanyang mga kuko at tinamaan siya sa mukha bago ibinaon ang kanyang kamay sa lupa ng kaunti. Si Tora ay nagsimulang umiyak sa sakit at sinabi sa kanya na ilabas ito. Inalis ni Ashio ang sibat at sinabi sa kanya ni Tora na sigurado siyang ang salarin dito ay isang kumakain ng bato na nakatira sa loob ng madilim at maasim na lugar at naghihintay ng mga tao na makapasok sa kanyang lugar upang sila ay lamunin nito. Sinasabi rin niya na ang mga kumakain ng bato ay mapanganib at sa sandaling nakita niya ang isang kumakain ng bato na ginawang bato ang isang buong grupo ng mga armored samurais. Sapat na si Ashio sa pag-uusap at nagpa siya na kailangan niyang kumilos ngayon. Sumugod siya sa mga pulis na sinubukang pigilan siya at pumasok sa lumang gusali kung saan niya hinampas ang hindi nakikitang hadlang at agad na nabasag ang isang higanteng rock samurai. Inatake ng samurai si Ashio ngunit hinaranggan niya ito at tumalon sa likuran niya, sinaksak siya sa dibdib sa pag-aakalang pinatay niya ito. Nagsimulang tumawa si Tora at sinabi sa kanya na ang samurai ay isang tuta lamang at hindi ito ang aktwal na halimaw. Biglang may lumabas na galami mula sa mata ng samurai at sinaksak si Ashio na nawala ng sibat at bumalik sa normal. Sinubukan niyang makapunta sa sibat ngunit dalawa pang galami ang lumabas mula sa samurai at ibinagsak siya nito sa kisame. Doon sa kabilang panig bago sabihin kay Ashio na kung hindi siya makatakbo bago magsara ang harang ay mamamatay siya sa isang matinding kamatayan. Bumalik ang tingin ni Ashio kay Tora at humingi ng tulong sa kanya. Sinabi sa kanya ni Tora na huwag siyang utusan na tulungan siya habang siya ay tapos na sa kanya, ngunit sa kanyang sorpresa ay sinabi sa kanya ni Ashio na iligtas ang mga babae at tumakas. Hindi makapaniwalang tumingin si Tora sa kanya at tinanong siya kung nabaliw na ba siya. Bakit niya gustong iligtas ang buhay ng ibang tao lalo na kung siya mismo ay nasa panganib, ngunit nanindigan si Ashio at nakiusap kay Tora na iligtas ang mga babae.
Si Tora ay sumuko at nagmamadaling buhatin ang lahat ng mga babae sa labas ng hadlang at tumingin siya pabalik kay Ashio. Si Ashio ay tumingin sa kanya sa huling pagkakataon, salamat sa kanyang pagligtas sa mga babae at humingi ng paumanhin na hindi niya siya nilamon. Sapat na si Tora at tumalon siya sa pagitan ng kanyang harang at pinigilan ito sa pagsara habang si Tora ay nagiging bato pa rin. Ang kumakain ng bato ay nabigla nang makita ang isang halimaw na pumanig sa isang tao at ginagamit ang isang bangkos ng kanyang mga galame upang saksakin din si Tora, na walang magawa dahil pinipigilan niya ang harang. Hinihiling ni Ashio na lumapit sa kanya ang sibat at nakakagulat na lumipad ang sibat patungo sa kanya at sinaksak siya sa tiyan kung saan natapos ang pagbuo ng bato. Bigla siyang huminto sa pagpapalit ng isang bato at pagkatapos ay ang sibat ay sumugod patungo kay Tora na natakot. Ngunit ang sibat ay tumagos lamang sa hadlang, hinayaan si Tora na umalis. Si Tora ay lumabas mula sa pagitan ng pader at lumakad patungo sa kumakain ng bato at si Pikachu ay nababaliw sa kanya. Mayroong isang malaking pagsabog at parehong inilunsad ni Ashio at Tora ang kanilang mga sarili sa kalangitan. Ang samurai ay gumuho at ang aktwal na halimaw ay lumilitaw sa anyo ng dalawang ulo ng alupihan. Sinabi sa kanya ni Tora na ito ang tunay na halimaw at kailangang gamitin ni Ashio ang kanyang dumura sa kanilang mga mata upang pahinain at patayin sila. Nagsimulang bumagsak si Ashio patungo sa mga alupihan at dinuraan niya ang kanyang sibat bago isa-isang sinaksak ito sa mga mata ng alupihan, na pinatay ang halimaw sa isang iglap. Pagkatapos ay mabilis niyang hinampas ang mga batang babae na bumalik sa bato, na nagpalaya sa kanila mula sa sumpa bago tumakas kasama si Tora sa paglubog ng araw. Iyon ang dahilan kung bakit sina Tora at Ashio ay nasa TV, na ikinatutuwa ni Tora dahil hindi niya ito mapapagod habang sinusubukang matulog ni Ashio. Sa wakas ay nakabalik na ang ama ni Ashio mula sa biyahe at muli niyang sinimulan ang pagtuturo kay Ashio sa umaga tungkol sa kanilang kasaysayan. Uwang that the dumb monster that he talking about literally behind him. Muli siyang sinabihan ng kanyang ama na huwag nang susubukang pumunta sa ilalim ng shed, at mabilis na binago ni Ashio ang paksa at tumayo para umalis papuntang paaralan. Tinitingnan ng kanyang ama ang higanteng sibat na dala niya at hindi mapakali na tumawa tungkol sa hitsura nito na parang isang maalamat na sibat, ngunit halatang hindi ito maaaring mangyari. Natatawang sabi ni Ashio na halatang hindi bago ang mabilis na paglalakad palabas ng bahay. Sinundan siya ng kanyang ama at mukhang nalaglag na ang trapdoor. Nang maglaon sa araw na iyon, si Ashio kasama ang mga batang babae sa Tora ay bumisita sa art gallery kung saan tila tuwang-tuwa at masaya si Ashio na tingnan ang lahat ng mga larawang ito. Hindi talaga maintindihan ni Tora ang kanyang pananabik sa pintura na tumilamsak sa papel, ngunit nakaupo pa rin siya sa kanyang balikat at sumabay sa kanya. Sa wakas ay nakarating sila sa isang larawan na inilalarawan ni Ashio bilang obra maestra ng mahusay na artist na si Henyo, na namatay pagkatapos likhain ang larawang ito. Nagtanong ang mga babae kung bakit ito lang ang litrato ng aktwal na pagpipinta at sinagot ni Ashio na ang tunay na pagpipinta ay pagmamay-ari ng kanyang anak na si Reko. Gayunpaman, si Tora ay nagbida sa larawan ng ilang sandali bago napagtanto na ang taong nagpinta nito ay isang demonyo ng tao at ang pagpipinta na ito ay isinumpa. Kinabukasan habang naglalakad si Ashio papunta sa paaralan, sinapak siya ng isang senior sa kanyang paaralan at sinimulan siyang suntukin sa hindi malamang dahilan. Tumawa si Tora at pinapanood ang laban mula sa malayo. Biglang may lumapit na babae mula sa likuran niya at sinabihan siyang bitawan siya, at iniwan siya ng senior at lumipat. Ang bawat isa ay nagsimulang mag-usap sa kanilang mga sarili at ang mga babae ay lumayo. Agad na nakilala ni Ashio ang babae bilang si Reko, mula sa pagpipinta at tinawag siya. Tumalikod siya at sinabi sa kanya na hindi niya ito ginawa para sa kanya o anumang bagay, kaya mag-book ng anumang mga saloobin. Gayunpaman, patuloy na pinipilit ni Ashio at tinanong siya kung siya ba si Reko, ang anak ng sikat na pintor na si Hanyo, at sumagot siya na siya nga. Tumingon siya sa kanto at hinahabol pa rin siya nito. Dumaan ang mabilis na truck na tinamaan si Tora, ngunit nahawakan ni Ashio ang kanyang sibat at nag-transform sa tamang oras upang hatiin ang truck sa dalawa at nailigtas ang sarili niyang buhay. Si Reko ay nawala doon at si Ashio ay bumalik din sa kanyang bahay, ngunit kalaunan ay pumunta sa lugar ni Naka at nagtanong sa kanya tungkol kay Reko. Mukhang defensive siya sa una, iniisip niya na may gusto ito sa kanya.
Gusto niyang magmodelo siya para sa isang pagpipinta at wala ng iba, dahil pangarap niyang iguhit siya bilang isa sa kanyang mga babaeng Pranses. Sinimulan ni Naka na sabihin sa kanya ang tungkol kay Reko at ibinunyag na siya ay isang transfer student noong nakaraang taon sa kanilang paaralan at ang mga lalaki ay agad na nabighani sa kanyang kagandahan, ngunit siya ay palaging nag-iisa at hindi nakikipag-usap sa sinuman. Si Naka, gayunpaman, gustong magkaroon ng mga kaibigan at nagsimulang makipag-usap sa kanya at dahan-dahan siyang nagsimulang magbukas. Naging magkaibigan sila. Ngunit minsan ay inanyayahan siya ng isang lalaki mula sa kanyang klase at bigla na lamang noong araw na iyon ay namatay siya dahil binagsakan siya ng isang bangkos ng mga laryo, na nadurog hanggang sa mamatay. Sa mismong araw na iyon, sinubukan ni Reko na ilabas ang sarili sa loob ng sarili niyang batya, ngunit mabuti na lang at natagpuan siya ng mga awtoridad bago magtagal at nailigtas nila siya. At minsan nang pilitin siya ni Naka na magsalita ay inilalayo siya nito. She tells her that she need to stay away from her na para bang wala siyang masamang mangyayari sa kanya. Sa sandaling iyon, ang mga matutulis na bagay ay nahuhulog mula sa langit ng walang dahilan, ngunit si Reko ay tumalon kay Naka at pinuprotektahan siya mula sa kamatayan sa pamamagitan ng pagkakasaksak. She then told her to stay away from her dahil ayaw niyang masaktan siya ng dahil sa kanya. Noong araw na iyon nang siya ay naglalakad pabalik sa kanyang lugar, muli siyang hinarang ng nakatatanda na humawak sa kanya at nagtanong sa kanya kung bakit niya sinisigawan si Reko at sinuntok siya sa mukha, na ikinatuwa ni Tora na nagsimulang magsaya sa palabas bilang parehong senior at nag-aaway si Ashio sa isa't isa. Sa wakas, si Ashio na tulala ay huminto sa suntok ng nakatatanda sa kanyang ulo gaya ng ginagawa niya sa alinmang utak sa loob at sinabi sa nakatatanda na alam niyang alam ng nakatatanda ang problema ni Reko bago sinuntok ang nakatatanda sa lupa. Pagkatapos ay humiga sila sa lupa sa tabi ng isa't isa at nagsimulang mag-usap. Inihayag ng nakatatanda na noong bata pa sila ni Reko ay matalik na magkaibigan at halos hindi mapaghihiwalay. Pagkatapos isang araw, tumakas ang kanyang ina sa isa sa mga alagad ng sining ng kanyang ama at nagbago ang lahat. The next time he saw her dad, he was frantically and demonically working on the painting of Reko and it looked like he was possessed. The very next day he died and ever since, he has been mauled Reko and not letting poor Reko live her life as he is scared that a guy will take her away from him. Nagpasya si Ashio na hindi siya actress ng ganito at sa susunod na araw sa panahon ng katutubong sayaw ay nakumbinsi niya si Reko na sumayaw sa kanya at nag-aatubili itong pumayag ngunit unti-unting nagustuhan ang pagiging normal ngunit biglang, isang alikabok na demonyo ang sumabog at tinakpan silang dalawa sa loob nito. Si Ashio mula sa likod at isang malaking sugat ang bumukal sa kanyang likod at nagsimula siyang damyugo. Biglang lumabas si Theven sa Dust Devil at sinabihan si Ashio na asar dahil kay daddy lang si Reko. Sinubukan niyang hampasin muli si Ashio ngunit sa pagkakataong ito ay dumating si Tora at pinigilan ng demonyo. Sinabi sa kanya na walang kalahating demonyo ang humipo sa kanyang tao at nabigla siya. Nagmamadali ang mga nakatatanda kay Ashio at tinulungan siyang tumayo at sa oras na tumingin sila sa paligid ay napagtanto nilang nawala si Reko. Pareho silang nagmamadali patungo sa kanyang bahay at natakot na makita siya sa ibabaw ng kanyang bahay habang siya ay tumalon mula sa bubong, na sinasabi sa kanyang ama na siya ay pupunta sa kanya. Mabilis na inihagis ni Ashio ang kanyang sibat sa dingding at medyo naipit siya sa sibat habang siya at ang nakatatanda ay tumatakbo sa unang palapag at magkasama nilang nahawakan ito. Sa kanilang lubos na kakilakilabot ang demonyo ay nakatayo sa ibaba na tinatawag si Reko sa kanya, na nagsasabi na siya ay pagmamay-ari ni Daddy at Daddy. Si Ashio ay sumisigaw sa kanya na huwag makinig sa kanya. Sinabi niya sa kanya na hindi siya nag-iisa at ang mga tao ay nagmamalasakit sa kanya. Sinabi niya sa kanya na dapat niyang piliin ang buhay kaysa sa mga patay at may sumasalamin sa kanya at hinawakan niya ang kanilang kamay at lahat sila ay nagawang hilahin siya papasok. Ang demonyo ay nabalisa sa kanyang anak na babae dahil sa pagtataksil sa kanya tulad ng ginawa ng kanyang ina at hinawakan pareho si Reko at ang nakatatanda at sinimulan silang ibalik sa loob ng painting. Mabilis na hinawakan ni Ashio ang kanyang sibat at inilunsad ang sarili sa demonyo at sinimulang saksakin nito ngunit walang epekto ang kanyang sibat dito. Nalungkot si Tora sa kanya at sinabi sa kanya na nasa mundo na siya ng larawan at doon ay hindi niya mapatay ang demonyo. Sinunggaban din ng demonyo si Ashio at sinimulang sipsipin din siya.
Tora alas at Ashio at sinabi sa kanya na humingi sa kanya para sa kanyang tulong lamang pagkatapos ay siya ay makakatulong sa kanya. Ngunit ang nakakapagtaka ay walang sinabi si Ashio at napahigop sa painting. Nagalit ito kay Tora at inilunsad niya ang kanyang sarili sa pagpipinta at hinawakan ang ulo ni Ashio na sinasabi sa kanya na siya lang ang makakalamon sa kanya ngunit hindi binibitawan ang pagpipinta kaya pumasok si Tora sa loob ng painting at sinampal ng asong babae ang demonyo at inilabas silang lahat bago sinabi. Ashio para saksakin ang painting. Hinawakan ni Ashio ang kanyang sibat at sinaksak ang painting ngunit sa huling sandali ang hanggal na pag-iisip ay napunta si Reko sa gitna at nasaksak sa tabi ng pagpipinta na nakakasindak sa kapwa Ashio at sa nakatatanda. Ngunit lumalabas na ang sibat ay walang epekto sa kanya habang siya ay nadulas at ang pagpipinta sa likod niya. Nawasak, sinasabi ni Tora na ang sibat ay mabisa lamang sa mga demonyo at hindi nakakapinsala sa mga tao. Nakita nilang lahat na may lumabas na golden projection ng tatay ni Reko mula sa painting at yumuko ito sa harap nila bago sinabihan si Reko na mamuhay ng buo at mawala. Si Tora ay umangkop sa pamumuhay kasama si Ashio. Kahit na minsan ay sinusubukan pa rin niyang maghanap ng mga lugar kung saan hindi dinadala ni Ashio ang kanyang sibat, para umatake si Tora, ngunit kahit na sinusubukan niyang atakihin siya sa banyo, binugbog siya ni Ashio habang dinadala pa niya ang sibat sa loob. Naglakad si Ashio sa sala at natuklasan ang isang sulat ng kanyang ama, na nagsabi sa kanya na huwag siyang hanapin. Anong drama queen? Pagkatapos ay binuksan niya ang TV at nakakita ng isang emergency na anunsyo, na sinasabi sa mga tao na ang isa sa mga lugar sa Tokyo ay hindi ligtas na puntahan dahil maaaring may malaking mabangis na hayop sa malapit. Ayon sa ulat, isang grupo ng mga construction worker na nagsisikap na maghukay ng isang higanteng landmark ay napatay ng isang hindi kilalang hayop, dahil mayroong isang grupo ng mga malalaking marka ng kagat sa kanilang mga katawan. Ang nakapagtataka sa kanila ay kahit anong hayop iyon, kumagat pa ito sa metal ng mga crane. Agad na napuno ng hindi tunay na galit si Tora habang iniisip niya na ito ay kagagawa ni Tora dahil siya ang mukhang hayop at siguradong ngumunguya ng metal. Kinunan niya ang pangalan ni Tora. Bumaba siya at tinanong si Ashio kung bakit siya gumagawa ng ganoong racket, ngunit nagulat siya nang makitang nagbago na si Ashio at galit. Tinanong niya siya kung ano ang problema, ngunit diretsyong inakusahan siya ni Ashio ng pagpatay sa mga tao sa lungsod at inatake siya. Umiwas at sumigaw si Tora na wala siyang ideya kung ano ang sinasabi ni Ashio, ngunit hinampas lang ni Ashio ang sibat sa kanyang ulo na may matinding puwersang ikinasakit sa kanya. Labis na nagalit si Tora at napaatras bago sinubukang ilabas si Pikachu kay Ashio. Si Ashio, gayunpaman, ay nakaka-absorb ng lahat ng kidlat sa tulong ng kanyang sibat. Napagtanto ni Tora na sa kasalukuyan ay mas malakas si Ashio kaysa sa kanya at tumalon sa langit bago lumipad at sinabi kay Ashio na hindi siya kumain ng kahit na sinong tao sa nakalipas na 500 taon, ngunit ngayon na inakusahan na siya ni Ashio para sa isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. Pumunta siya sa lungsod at laking gulat niya nang makita ang napakaraming kakaibang bagay na hindi pa niya nakikita. Laking gulat niya nang makita ang malalaking gusali at ang mga sasakyan na gumugulong sa kalsada at wala siyang ideya kung ano ang dapat niyang gawin sa mga iyon. Nabigla rin siya nang makita kung gaano karaming mga tao ang naglalakad sa kalsada, ngunit sa tingin niya ay magiging mas madali para sa kanya ang paglalakad sa kalsada. Mas madali. Sinubukan niyang maglakad sa kalsada, ngunit agad siyang nabangga ng truck at na-stuck sa dingding. Nagalit ito sa kanya at nagsimula siyang sumigaw sa mga sasakyang dumadaan, ngunit halatang walang nakakakita sa kanya kaya ginamit na lang niya ang kanyang pag-atake ng kidlat at sinisira ang baterya ng bawat kotse sa malapit na masaya sa kanyang maliit na paghihiganti. Samantala, si Ashio ay tumatakbo patungo sa lungsod. Naglalakad siya sa isang kalye nang makita niya ang isang grupo ng mga tao na nakatayo sa paligid ng isang pinangyarihan ng krimen at pumunta siya at tingnan ito. Lahat ng pulis ay nagsasabi sa mga tao na manatili, ngunit ang isa ay ang resulta ng mga demonyo na pinakawalan kagabi. Ngunit siya ay naglabas ng isang libro at itinulak ito sa kanilang mga mukha, na sinasabi sa kanila na ito ay ang journal ng kanyang lolo at ito ay malinaw na nakasulat, na ito ay isang lugar kung saan ang mga demonyo ay tinatakan. Sapat na ang pulis at itinulak niya pabalik ang matanda na natitisid, ngunit nahuli siya ni Ashio, nagkomento tungkol sa bastos na pulis. Tinanong niya ang matanda kung ayos lang siya at pumili ng kanyang libro para sa kanya,
ngunit biglang huminto habang tinitingnan niya ang larawan ng isang magandang matandang babae sa ibabaw nito. Ipinaliwanag ng matanda na ang journal na ito ay pagmamay-ari ng kanyang lolo at noong siya ay bata pa, may mga demonyong nakakubli sa kagubatan na dati ay nilalamon ng sinumang dumating sa malapit. Tinawag ng mga taga-nayon ang lahat ng maiisip nila, mga samurais at mga mandirigma at maging mga exorcist, ngunit hindi na sila bumalik ng buhay. Sa wakas ay napagdesisyonan ng mga taga-nayon na hindi na sila maaaring manatili pa rito dahil tuwing ibang araw ay may kakainin ng mga demonyo mula sa nayon. Isang araw, gayunpaman, isang magandang dalaga ang pumasok sa kanilang nayon na nagpakilalang si Mikado. Sinabi niya sa mga taga-nayon na bigyan siya ng isang pagkakataon at nangako sa kanila na aalisin ang mga demonyo. Mag-isa siyang pumasok sa kagubatan, ngunit ang lolo ng matanda ay isang batang lalaki na puno ng hormones at hindi napigilan ang sarili na sundan ang matandang babae na mag-isang pumasok sa loob ng kagubatan, na itinaya rin ang kanyang sariling buhay. Nang marating niya ang kagubatan, laking gulat niya nang makitang nakatayo ang ginang sa harap ng isang grupo ng mga halimaw at pinipilit silang ibalik sa loob ng mga kahon sa pamamagitan ng paggamit ng ilang espesyal na enchantment. Ang mga demonyo ay sumisigaw sa kanya at nanunumpa ng paghihiganti ngunit sa huli ay isinara niya ang mga ito sa magkahiwalay na mga kahon bago gumamit ng isang malaking landmark para ilibing sila. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at nakita ang bata at lumapit sa kanya. Sinabi sa kanya na maaaring wala na siya sa susunod na palayain sila kaya dapat niyang tiyakin na walang sinuman ang gumalaw sa saligang bato. Ang mga demonyo ay pakakawalan at magdudulot ng kalituhan sa mundong ito. Walang imak si Ashio at nakatingin sa matanda. Habang sinasabi niya sa kanya na kagabi, ang pangunahing bato ay inalis ng mga excavator at ang mga demonyo ay inilabas na. Ngayon ay hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakapaghiganti sa taong bumihag sa kanila, si Mikado. Biglang pinagmasdan ni Ashio ang larawan at napagtanto na ang babae sa larawan ay may kakaibang pagkakahawig kay Ino, at malamang ay ang kanyang ninuno. Sinabi ng matanda na kung gayon siya ay nasa matinding panganib, dahil tiyak na hahabulin siya ng mga demonyo. Nagmakaawa si Ashio sa lalaki na tulungan siya at kinuha ang kanyang sasakyan at ihatid siya sa lungsod. Sa kabilang dulo, si Tora ay gumagawa ng napakasamang trabaho sa pag-navigate sa makabagong mundong ito habang patuloy siyang tumatama sa mga dingding na salamin saan man, at hindi niya nakayanan ang amoy ng modernong pabango at hindi makakain ng ibang tao, dahil lahat ay may isang bagay o ang isa sa kanilang katawan na hindi natutunaw sa Tora, tulad ng isang metal na pulse arrows, singsing, o mga hikaw. Nagtatampo siya sa buong lungsod, iniisip na hindi ka na makakakain ng tao kahit kailan kapag bigla niyang nilagpasan si Ino. Hindi niya ito nakikilala, ngunit agad na huminto at tumingin sa malambot nitong katawan. Napagtanto niyang amoy daga ito at walang hikaw o butas sa kanya. Nasasabik na siya sa sandaling napagtanto niyang makakain na siya. Naghahanda siyang tumalon sa kanya, ngunit biglang huminto dahil napagtanto niyang may iba pang mga halimaw sa paligid ng lugar na ito na hindi siya. Tumingin siya sa likod at nakita niya ang isang grupo ng mga kakaibang mukhang lumulutang na ulo na lumilipad patungo sa kanya. Tumingin sila sa kanya at agad siyang inatake, bago pa man magkaroon ng oras si Tora na mag-react. Sa kabutihang palad, gayunpaman, dumating si Ashio sa tamang oras at ibinato ang kanyang sibat sa mga ulo na mabilis na lumayo. Pina-headscreen nito si Ino na tumakbo para dito, ngunit siya ay 2 araw at nalilito sa anumang bagay. Sinubukan muli ng isa sa mga ulo ang pag-atake sa kanya, ngunit tinawag na lamang ni Ashio ang kanyang sibat pabalik, na pinilit na lumayo ang ulo sa posisyong iyon. Mabilis na tumakbo si Ino sa loob ng mall, habang si Ashio ay nakatayo sa harapan upang ipagtanggol siya. Sinubukan siya ng mga ulo na habulin, ngunit inihampas lang ni Ashio ang kanyang sibat sa kanila. Upang makakuha ng isang sorpresa, gayunpaman, ang isa sa mga ulo ay kinuha lamang ang kanyang sibat sa pagitan ng kanyang mga ngipin, at ang isa sa mga ulo ay gumagamit ng mahabang buhok nito upang igapos si Ashio. Habang 2 pa ang tumakbo palapit sa kanya at sinimulang kagatin siya at subukang patayin. Si Ashio, gayunpaman, ay gawa sa matigas na bakal, at ang mga ulo ay hindi kayang patayin siya. Malayo sa isang kotse, nasugatan siya bago muling hinabol si Ino. Nagalit si Tora sa mga ulo dahil si Ino ang kanyang biktima at sinubukang sundan sila,
para lamang matamaan ang isa pang salamin na bintana na ikinagalit niya at tumigil siya sa pagiging invisible na sinira ang bintana at nakapasok sa kanilang lahat. Sinubukan niyang hanapin siya, ngunit bigla niyang nakita ang pagbagsak niya mula sa mas mataas na palapag na nawasak ng mga ulo. Patuloy siyang nadudulas gayunpaman at nagsimulang bumagsak patungo sa ulo na nakabuka na ang bibig, ngunit napakabilis ni Tora at niyakap siya bago siya matamba. Dinala niya siya sa bubong ng gusali at sinabi sa kanya na siya ay kanyang biktima at siya lamang ang kakain sa kanya. Biglang umakyat din ang mga ulo sa bubong at tinanong si Tora kung sino siya. Ngunit sabihin sa kanya na si Ino ang kanilang biktima at kung siya ay pumasok sa pagitan nila ay lalamunan din siya. Si Tora ay nakatingin lang sa kanila na may mga ngiti na nagsasabi sa kanila na subukan ang kanilang makakaya. Ang isa sa mga ulo ay sumugod patungo sa kanya ngunit si Tora ay basta na lamang siyang hinawakan at ibinagsak sa lupa na agad siyang ikinamatay. Ang ibang mga ulo ay nabigla sa hindi kapani-pani walang lakas ni Tora. Ngunit sabihin sa kanila na kakainin nila ang babae kahit na ano at ang isa sa mga ulo ay ginagamit ang kanyang buhok upang igapos si Tora bago sabihin sa iba na sundan ang babae dahil siya ang mag-aalaga sa kanya. Si Ino ay nagsimulang tumakbo muli habang si Tora ay nakagapos ng isa sa mga ulo at ang iba naman ay humahabol kay Ino. Ang ulo na nakahuli kay Tora ay tumitingin sa kanya at kinukutsa siya dahil sa pag-aakalang kaya niyang kunin ang lahat ng mga ulo ng mag-isa. Ngunit tinatawanan lang siya ni Tora na nagsasabi na kung paano magiging handgal ang mga ulo upang isipin na magkakaroon sila ng pagkakataon laban sa kanya. Hinawi niya ang buhok at tumalon sa ulo na kinagat ang kalahati nito sa isang beses na pinapatay ito agad. Hinabol ng mga ulo ang babae at sa wakas ay naabutan siya na medyo nasaktan siya, ngunit dumating si Tora sa tamang oras. Ipinagmamalaki ang kalahating kinakain na ulo sa kanyang kamay at sinabihan silang umatras at huwag hawakan at dudungisan ang babae. Ang mga ulo ay natakot na makita ang isa pang miyembro ng kanilang pamilya na namatay sa mga kamay ni Tora at nagmamadaling kagatin siya. Nakatayo lang roon si Tora na nakangiwi at nagbibigay ng nakakatakot na ngiti na nanunuya sa kanilang walang kwentang pagsisikap bago siya naging Pikachu muli at nabigla sa kanilang lahat. Sinunog ang mga ito hanggang sa malutong at pinatay sila sa isang iglap. Ang isa sa mga ulo na kahit papaano ay buhay pa ay sumusubok na sumugod kay Ino para mapatay man lang siya nito at makapaghiganti ngunit bago pa niya ito mahawakan. Dumating si Ashio at sinaksak siya sa ulo na pinatay ito sa isang iglap. Tora gets incredibly sad dahil ngayon ay hindi na niya makakain ang babae. Mabilis na tumakbo palayo, ngunit pinigilan siya ni Ashio at agad na naghanda si Tora para sa isang labanan. Ngunit sa kanyang pagtataka, tumingin sa kanya si Ashio at humingi ng paumanhin sa akusasyon sa kanya ng pagpatay sa mga tao sa lungsod. Isang malaking ngiti ang sumilay sa mukha ni Tora, at sinimulan niyang sabihin sa basurahan si Ashio tungkol sa kung paano siya isang numbskull na kumilos bago mag-isip at kung paanong ang kanyang buong bloodline ay dapat na handgal. Nagsimula silang mag-away muli, ngunit itinigil ni Ino ang kanilang pag-aaway at binigyan si Tora ng burger dahil nagugutom siya. Tora is completely dumbfounded at this stupid girl as he can't believe na nag-alok lang siya ng burger sa isang taong kumakain ng demonyo. Biglang nagising si Ashio sa kalagitnaan ng gabi, na naramdaman niyang may nagmumula sa sibat. Bumangon siya sa tamang oras para iwasan ang atake ni Tora. Siya ay sumigaw sa kanya tungkol sa kung ano ang impyerno sa tingin niya ay ginagawa niya, at Tora casual na tumugon na siya ay ginagawa kung ano ang dapat niyang gawin, naghahanap ng isang pagkakataon upang lamunin siya. Nagalit si Ashio at hinawakan ang kanyang sibat para matamaan ng bahagya si Tora sa ulo dahil naniniwala siyang naabot niya ang isang uri ng kompromiso sa kanya, ngunit agad na umiwas si Tora sa kanyang pag-atake at hinampas ang kanyang mukha. Tinatawanan siya ni Tora at sinabi sa kanya na mayroon lamang siyang galit kay Ashio sa kanyang puso. Sinubukan niyang atakihin siyang muli, ngunit ang sibat ay automatikong nagsimulang ipagtanggol si Ashio habang siya ay bumangon na galit, hinawakan ang sibat at nag-transform na handa upang labanan si Tora. Gayunpaman, mabilis na tumalon si Tora sa bintana at lumipad, habang si Ashio ay naiwang nagngangalit sa galit. Tinitingnan ni Ashio ang kanyang sarili sa umaga at napagtanto na hindi pa rin nawawala ang mga marka ng kuko dahil siya ay nasa kanyang anyo ng tao nang sumalakay si Tora. Lalo siyang nagalit at nangakong papatayin niya si Tora sa susunod na makita niya ito, dahil ang isang halimaw ay palaging magiging halimaw.
Si Ashio ay lumabas para maglakad ng makarinig siya ng isang grupo ng ingay at napansin niya ang isang lalaking nakaitim na nambubulabog sa dalawang punk na nambubuli sa isang pamilya. Gayunpaman, ang lalaking nakaitim ay inilabas ang kanyang kumas at ibinato ito sa kanila na may layuning pumatay ng isang punk. Gayunpaman, mabilis na tumalon si Ashio sa pagitan at hinarangan ang kumas gamit ang kanyang sibat. Tinanong ang lalaki kung nawala ba siya sa isip dahil mamamatay ang mga lalaking ito kapag ginawa niya yon. Tumingin ang lalaki kay Ashio at nakita ang anino ng isang halimaw sa kanya, na ikinagalit niya at sinimulan niya itong salakayin. Iniiwasan ni Ashio ang kanyang mga pag-atake ngunit nahuli siya sa isang lubod. Nagawa siyang pagtripan ng lalaki at pumaibabaw sa kanya, handang patayin siya kapag automatikong bumaon ang sibat sa lalaki. Kanya, agad na nakilala ng lalaki ang sibat ng halimaw at tumahimik. Binuhat niya si Ashio at yumuko kaagad sa lupa, sinabing napagkamalan siyang umatake sa isang may hawak ng sibat ng hayop. Sinabihan siya ni Ashio na bumangon dahil napatawad na niya siya at nagsimula silang mag-usap. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Hugh, na isang mangangaso ng demonyo na gumagala sa iba't ibang lugar upang manghuli ng mga demonyo. Sinabi niya kay Ashio na siya ay may isang pamilya, isang asawa at isang anak na babae, na mahal niya higit sa lahat sa mundong ito, ngunit minsan ay kailangan niyang lumabas para sa isang business trip at nang siya ay bumalik sa kanyang tahanan at tinawag ang kanyang asawa, walang sumagot. Natakot siya kaya dali-dali niyang binuksan ang pinto at biglang may isang demonyong mukhang hayop ang tumalon at kumamo sa mukha niya, nag-iwan ng malalalim na peklat na dinadala niya hanggang maghapon. Sinabi niya na nakakuha siya ng larawan mula sa TV ng isang katulad na mukhang demonyo na nakita malapit sa isang lumang gusali ng paaralan kung saan ang isang grupo ng mga mag-aaral na babae ay inagaw at ipinakita niya kay Ashio ang isang larawan ng Tora. Napagtanto ni Ashio na ang halimaw na hinahanap ng lalaki ay hindi Tora dahil si Tora ay nabuklod sa loob ng 500 taon sa loob ng kanyang basement at pinakawalan lamang ng ilang linggo ang nakalipas. Kaya hindi niya posibleng napatay ang asawa at anak ng lalaki. Sasabihin na sana niya kay Hugh na ang halimaw na hinahanap niya ay hindi Tora, ngunit huminto sa gitna at naalala kung paano siya inatake ni Tora at natulog. Isang alon ng galit ang sumugod muli sa loob niya at sinabi niya sa lalaki na ang demonyong hinahanap niya ay talagang Tora at dapat siyang patayin sa lalong madaling panahon. Umalis si Ashio sa lugar at bumalik sa kanyang tahanan, habang nahanap ni Hugh kung saan nagtatago si Tora at nasangkot siya sa isang nakamamatay na labanan. Si Ashio ay pumapasok sa paaralan pagkatapos nito, ngunit tila napakawala sa kanyang isipan at tila wala sa kanyang sarili. Parehong napansin nito ni Nanaka at Ino, ngunit pinigilan niya ito bago tuluyang umalis sa usapan. Nang matapos ang paaralan ay nagsimula siyang maglakad pabalik sa kanyang bahay, ngunit napansin niyang sinusundan siya ni Naka mula sa paaralan, ngunit hindi siya nilalapitan o kinakausap. Ngunit si Naka ang weirdo ay agad na tumakbo patungo sa kanya at hinampas siya sa ulo gamit ang kanyang bag at sinabihan si Ashio na hampasin siya sa likod. She screams at him saying that has been obviously bothering him, kaya dapat linisin na lang niya ang utak niya sa pamamagitan ng pagsuntok kay Naka, at kung hindi niya gagawin iyon ay patuloy niya itong sasampalin. Sinabi niya sa kanya na hindi siya isang taong nag-iisip ng napakatagal, na siya ay isang taong napakapusok at gumagawa ng padalos-dalos na mga desisyon. Hindi mo dapat baguhin kung sino siya bago tumakas. Gayunpaman, sa paanuman, ang payo ay sumasalamin kay Ashio, at siya ay tumakbo upang hanapin kung nasaan sina Tora at Hugh. Nahanap niya sina Hugh at Tora sa loob ng isang parke, kung saan ang dalawa ay tila pagod na pagod pagkatapos ng mahabang panahon na mag-away, ngunit malinaw na, si Hugh ang nasa itaas dahil si Tora ay tila naubusan ng anumang enerhiya at nakahiga sa sahig. Bago pa ibibigay ni Hugh ang huling suntok, tumakbo si Ashio at tumayo sa harap ni Tora, sinabihan si Hugh na huminto. Mukhang natarante si Hugh at nagtanong, ano sa tingin niya ang ginagawa niya? At sa wakas, inamin ni Ashio na nagsinungaling siya sa kanya. Nawala sa isip si Hugh at sinuntok si Ashio sa mukha, na sinasabi sa kanya na hindi ito maaaring totoo. Nilaibat niya ang buong mundo para hanapin ang halimaw na ito at ngayon ay sinasabi niyang hindi ito ang isa. Sinabi ni Hugh kay Ashio na ito ang dapat at ibinato ang kanyang cones kay Tora, ngunit hinarang sila ni Ashio sa gitna gamit ang kanyang sibat.
Sinabi niya kay Hugh na hindi si Tora ang may kasalanan at pagkatapos ay inihambing ang kanyang peklat sa peklat ni Hugh, na itinuro na ang mukha ni Hugh ay may 3 kuko, samantalang ang mukha ni Ashio, na nilaslas ni Tora, ay may 4 na kuko. Muling sinuntok ni Hugh si Ashio at pagkatapos ay sinimulang suntokan siya ng walang humpay sa mukha habang nakahiga siya doon na walang magawa. Muling bumangon si Hugh at nagsimulang gumamit ng fire spell para sunugin ang kanyang mga cones para patayin si Tora. Ngunit muli, nakatayo si Ashio sa gitna, tumangging magbigay ng daan. Itinapo ni Hugh ang kanyang mga cones ng hindi alintana, iniisip na si Ashio ay makakaiwas sa huling segundo, ngunit hindi niya ginawa. Ang mga cones ay nagtulak sa kanilang sarili ng malalim sa katawan ni Ashio at inilunsad niya ang kanyang sarili pasulong at sinuntok si Hugh, na sinasabi sa kanya na kung papatayin niya si Tora, ito ay isang cold-blooded na pagpatay at ang kanyang patay na anak na babae ay madidismaya sa kanya bago tuluyang matamba. Nang muling magising si Ashio, napadpad ito sa isang bench. Sinabi sa kanya ni Hugh na binigyan niya siya ng paunang lunas at ang kanyang mga sugat ay dapat gumaling sa oras. Sinabi niya kay Ashio na sumasang-ayon siya na kung pinatay niya si Tora, siya ay isang mamamatay tao at nagpapasalamat sa kanya sa pagpigil sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya na ang kanyang paghahanap para sa pumatay sa kanyang pamilya ay patuloy pa rin at maaaring mag-cruise muli ang kanilang mga landas. At kung gagawin nila, umaasa siyang nasa iisang panig sila at pagkatapos ay umalis siya. Noong araw na iyon, bumalik si Ashio sa kanyang bahay at natulog ng walang pag-aalala. Tumingin si Tora sa kanya at naghahanda sa pag-atake, ngunit sa huling sandali ay nagbago ang isip niya at nagpas siyang kumain na lang ng burger sa ngayon. Ang ama ni Ashio ay nawala muli sa Netflix at nagpalamig sa isang lugar. Ngayon si Ashio mismo ay nagpasya na pumunta sa isang maliit na paglalakbay sa tag-araw sa isang beach kasama sina Naka at Ino. Napagpasyahan niyang gugulin ang kanyang oras sa pamamahinga sa dalampasigan at maglaro sa tubig kasama ang 2 magagandang babae. Na-max out na ng lalaki niya si Reese, I swear to God. Mukhang medyo masaya si Tora na umalis sa buhay sa lungsod na iyon at gumugol ng ilang oras sa dagat, na hindi nagbago sa nakalipas na 500 taon, hindi katulad ng lahat. Nagpasya siyang pumunta para sa isang masayang trabaho sa ibabaw ng karagatan at nawala sa paningin ni Ashio na nag-aalala tungkol sa kanyang pagkawala. Bigla niyang napansin na ang isang bata ay nagtatapon ng buhangin sa lahat ng kanilang mga gamit at nagalit ito kay Ashio, na naubusan ng tubig at sinugod ang bata bago hinawakan ito sa leeg. Sinundan siya ni Naka at sinabihan siyang iwanan ang bata dahil wala siyang ginawang masama. Nakikinig si Ashio sa kanya, ngunit sa sandaling umalis siya sa maliit na tae ay ginamit niya ang kanyang water pistol upang bigyan si Naka ng gininto ang shower bago tumakbo palayo. Bumalik sila sa loob ng bahay kung saan nakatira ang mga kamag-anak ni Naka upang kumain ng merienda at sinabi sa kanila ng matandang tiyuhin na ang bata ay pinangalan ng Tatso, na dating mabait na bata, ngunit kamakailan ang kanyang ina ay nagpunta upang kumuha ng gatas at hindi na bumalik kasunod. Ang mga yapit ng kanyang ama, na Sam Iris sa kanyang pagkabata at mula noon ay umaarte na siya sa pagiging marahas at isang malaking sakit lamang para sa lahat sa paligid. Nagtataka muli si Ashio kung nasaan si Tora na gustong maging Jesus at nagsimulang tumakbo sa tubig bago siya biglang huminto nang makaramdam siya ng biglaang kaguluhan sa ilalim ng sahig ng karagatan. Isang misteryosong boses ang nagtanong sa kanya kung siya ba si Tora sa sinaunang pagdating ng mga demonyo, kung ano ang nawawala sa nakalipas na 500 taon at sinabi sa kanya ni Tora na ipakita ang kanyang sarili bago siya sumilip piliin ang tubig. Ang boses ay nagsusumamo sa kanya na huminto at ihayag ang kanyang sarili bilang isang matandang lalaki, na sinasabi sa kanya na gusto niya ang kanyang tulong sa pagharap sa isang nakakabaliw na malakas na demonyo sa ilalim ng dagat na nanliligalig sa lahat ng lumalapit at kumakain ng mga demonyo at mga tao. Wala talagang pakialam si Tora sa anumang bagay, ngunit nang sabihin sa kanya ng matandang demonyo na napakalakas ng demonyo, na-excite si Tora, na pumayag na labanan ang demonyo para sa kanya. Biglang sumabog mula sa dagat ang isang malaking halimaw na parang ahas at maging si Tora ay nagulat. Ahas ay, dapat makita niya kung gaano kalaki ang ahas ko, tapos magugulat pa siya. Sinubukan ni Tora na kunin sa iyo ang ahas, ngunit ang lahat ng ito ay walang kabuluhan, dahil ang ahas ay nilalamon ng mantika, tulad ng paglalasap ko sa aking ahas sa mantika kung minsan.
Sinubukan ng ahas na kunin si Tora gamit ang buntot nito at umiwas si Tora, ngunit sa kanyang pagtataka, ang ahas ay napakaliksi sa laki nito at lumilitaw sa likod ni Tora bago sinubukang kainin siya. Agad na pumikit si Tora sa pagitan ng kanyang mga panga at sinubukang pigilan ang halimaw na isara ang bibig nito, ngunit nabigo habang nagpa siya ang ahas na lunukan siya ng buo. Sa huling sandali, gayunpaman, ang matandang espiritu ay dumating at sinunggaban si Tora, pinipigilan ang halimaw na isara ang mga panga nito, at si Tora ay sumigaw sa kanya upang mahanap si Ashio at dalhin siya dito, dahil mayroon siyang sibat ng hayop, na maaaring pumatay sa halimaw na ito. Tumanggi ang matandang espiritu na iwan si Tora, kaya napilitan siyang silipin ang espiritu mula sa bibig ng halimaw at sinabihan siyang dalhin si Ashio sa lalong madaling panahon. Si Ashio naman ay muling naglalakad sa dalampasigan. Nang makita niya ang maliit na tae na gumagala at muling naglalagay ng buhangin sa mga bag ng mga tao. Sa pagkakataong ito, tumakbo si Ashio palapit sa kanya at binigyan siya ng isang magandang sampal sa ulo, na talagang nararapat sa kanya. Gayunpaman, pinigilan siya ni Naka at sinabi sa kanya na ang bata ay isang bata lamang at siya ay magiging maayos, at hinabol ang bata, na tumatakas na umiyak. Lumipas ang ilang sandali habang nakahiga si Ashio sa dalampasigan nang bigla niyang naramdaman na may mali. Tumakbo siya sa dalampasigan nang makarinig siya ng isang misteryosong boses na nagmumula sa isang beach shower. Huminto siya sa malapit nang lumabas ang matandang espiritu mula rito at sinabi sa kanya na may problema si Tora sa loob ng halimaw at humihingi ng tulong mula rito. Bago siya makasagot, gayunpaman, tumakbo si Ino sa kanya at sinabi sa kanya na si Naka ay nasa problema. Tumakbo siya pabalik sa bahay kung saan kausap ng matandang tiyuhin si Naka sa telepono. Kinuha ni Ashio ang telepono mula sa matanda at tinanong si Naka kung ano ang problema, na nagsabi sa kanya na siya ay nasa isang bangka na may kaunting shithead. Nang biglang, nilamon silang dalawa ng isang higanteng halimaw na ahas at siya ay kasalukuyang nasa loob ng halimaw. Sinabihan siya ni Ashio na manatiling kalmado habang paparating siya at nagmamadaling lumabas gamit ang kanyang sibat. Kumuha siya ng bangkang demotor habang ginagabayan siya ng matandang espiritu sa malalim na dagat. Ahas. Kinuha niya ang kanyang sibat at naglunsad ng pag-atake sa ahas, ngunit ang kanyang sibat ay hindi makatusok sa may langis na nababanat na katawan ng halimaw at siya ay tumalbog pabalik. Sinubukan niyang saksakin ito ng paulit-ulit, ngunit walang kabuluhan ang lahat. Gumamit siya ng isa pang slash na nakakasakit sa halimaw, at itinapon nito si Ashio sa hangin bago lumunok din ng isang butas. Siya ay sumugod sa loob ng katawan ng ahas at nakita si Tora, na nakahawak kay Naka at sa bata, habang sinusubukang huwag kainin ng isa pang hanay ng mga panga. Huminto siya sa harap mismo ni Tora, na nagligtas kay Naka at sa bata mula sa pagkain ng halimaw. Nagpasalamat siya sa pagkuha nito, ngunit lumuwag ang pagkakahawak ni Tora at nagsimula siyang mahulog. Sa kabutihang palad, inilagay ni Ashio ang kanyang sibat sa loob ng hayop at hinawakan silang lahat, ngunit si Naka ay nawala ng malay at malapit ng mawala. Sa kabutihang palad, nagawang kumbonsihin ni Ashio ang maliit na tae na hawakan ang kamay ni Naka upang pigilan itong mahulog. Ang isang problema ay lilito, gayunpaman, kapag nawala ang pagkakahawak ni Ashio sa sibat at nagsimulang mahulog sa mga panga ng halimaw, biglang nagkaroon ng sariling buhay ang sibat at humampas sa kanila sa napakabilis na bilis, na sinasaksak ang sarili sa loob ng mata ng hayop. Lumipad sa ere si Tora habang hawak ang iba sa kanila habang hinahawakan ni Ashio ang sibat bago sabihin kay Tora na gagawa sila ng combo. Nagsimulang maging Pikachu muli si Tora, habang ginagamit ni Ashio ang kanyang sibat para hiwain ang halimaw, na humantong sa kanila upang makatakas kasama silang lahat na ligtas. Kinabukasan, naghihintay silang lahat sa entablado, nang si Naka ay nagsimulang magtanong kay Ashio kung siya ba ang nagligtas sa kanya. Dahil wala siyang maalala dahil natama niya ang kanyang ulo sa isang bagay. Sinabi sa kanya ni Ashio na malamang na naisip niya siya, at natagpuan niya lang siya sa beach kasama ang bata. Dumating din ang maliit na tae sa istasyon upang sabihin sa kanya na huwag umalis, ngunit tumugon si Ashio na kukuha lang sila ng gatas at tiyak na babalik. Umuwi si Ashio, ngunit isang ideya ang patuloy na bumabagabag sa kanya, mula nang makilala niya ang batang iyon sa dalampasigan. Ang ina ni Ashio ay namatay noong siya ay talagang bata pa,
ngunit hindi siya nagtanong tungkol sa kanya at ni ang kanyang ama ay hindi nagsabi sa kanya ng anumang bagay tungkol sa kanya. Pumunta siya sa kanyang ama at diretso siyang nagsimulang magtanong ng mga bagay tungkol sa kanyang sariling ina. Tila iniiwasan ng kanyang ama ang paksa, na naging dahilan upang magkaroon sila ng konting away bago siya umalis papuntang dagat. Sa sandaling sinubukan niyang suriin kung nasaan ang kanyang ama, napagtanto niya na sinusubukan niyang tumakas muli. Parehong sinundan siya nina Ashio at Tora at nakalayo siya bago pa siya maabutan. Nang gabing iyon, isinama ni Ashio si Tora upang bisitahin ang libingan ng kanyang ina at sinabi na ito ang unang pagkakataon na pupunta siya dito at hindi niya alam kung dito ba ito inilibing o kung ito ay isang kasinungalingan na ginawa ng kanyang ama. Ilang sandali lang daw sila bago sabihin sa kanya ni Tora na nagugutom na siya at bumalik sila sa kanilang lugar. Umupo si Ashio at sinimulang gamitin ang kanyang napakalaking sibat bilang pabigat sa pagluluto ng kanyang cup noodles habang kinakain ni Tora ang kanyang sausage. Sa sumunod na kaguluhan, nahulog ang tasa at mabilis na sinimulan ang paglilinis ng kanyang sibat. Biglang pumasok ang kanyang ama sa silid, napansin na ginagamit niya ang sibat para sa araw-araw na mga gawain tulad ng pagputol ng mga bukas na sausage at nagagalit sa kanya bago magsimulang sambahin ang sibat. Ibinalik niya ang sibat kay Ashio bago sinabing mag-uusap sila tungkol sa kanyang ina pagkatapos nilang kumain. Pagkatapos ng hapunan, umupo sila sa paligid ng veranda, na tinatanaw ang ulan, nang ang kanyang ama ay naghagis lamang ng isang sobre na puno ng pera at sinabi sa kanya na itago ito. Nagalit si Ashio sa pag-aakalang sinasabi ng kanyang ama sa kanya na kalimutan ang tungkol sa kanyang ina sa pamamagitan ng pagsuhol sa kanya ng pera at sa huli ay sinusuntok ang kanyang ama. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang pera ay hindi suhol at para lang sa kanya ang gumastos. Para bang gusto niyang malaman ang totoo tungkol sa kanyang ina at kung buhay pa ba ito o hindi, kailangan niyang maglakbay. Pagkatapos ay nagsuot siya ng unipormeng carrot bago sabihin kay Ashio na isa siya sa mga mangangaso ng demonyo, nagtatrabaho para sa isang relihiyosong kulto na naglipol sa mga demonyo mula sa lupa sa libu-libong taon. Bago makuha ni Ashio ang impormasyong ito, sinabi niya sa kanya na ang kanyang pinuno ng kulto ay itinuring na si Tora ay isang demonyo na kailangang lipulin, kaya lalabanan niya si Tora habang si Ashio ay dapat umalis upang mahanap ang katotohanan tungkol sa kanyang ina. Nabigla pa rin si Ashio sa paghahayag na ito, samantalang si Tora ay laging nangangati para sa isang away, kaya pumayag siya at nagpatuloy sila sa paglalakad palabas sa looban. Pareho silang nasangkot sa isang standoff habang si Ashio ay nanunood sa kawalan ng pag-asa na hindi alam kung ano ang gagawin habang ang kanyang ama ay nagsimulang kumanta ng mga spelling upang puksain ang Tora. Mukhang nasa gilid din si Tora at pareho silang tumatakbo sa isa't isa, umaatake sa isang segundo, sinusukat ang lakas ng isa't isa bago ang Tora. Sa huli, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. See you sa susunod kong video.